Ama, marami pong salamat sa araw na ibinigay mo sa amin. At Ama, salamat po sa pagkakataon na ibinigay mo sa akin para makapag-share. At ikaw po ang mag-guide sa lahat ng sasabihin ko. Dahil kinakabahan po ako. Pero Ama, salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataon na masabi ang kung ano ang nasa puso ko. At kung ano ang nagfa-fascinate sa akin sa tuwing maiisip kita. At Ama, salamat po. Dahil pwede kaming dumulog sa trono mo na kung saan, with boldness, masasabi namin, Ama, ang mga gusto naming sabihin sa iyo na may paggalang. At Ama, salamat po dahil pinakikinggan mo kami sa aming mga saloobin at sa aming mga kahilingan. At Ama, salamat sa araw na ito. Salamat sa pagkakataon. Salamat sa bawat oras na ibinibigay mo sa amin. At Ama, sana sa nalalagip ang oras ng aking buhay, ikaw ay aking mapapurihan, madakila araw-araw, at makita ng aking mga kasama kung sino ka sa aking pagkatao. Ama, yan lang po ang pwede kong ipagmalaki. Maraming nagtanong sa akin, at my age, ano ang aking pinalahahalagahan. Ang alam ko po at ang may isagot ko, isa lamang, ang pagbubuklat ko ng iyong aklat. At Ama, hinihiling ko po na ang aking pangalan ay nakasulat sa iyong Lamb's Book of Life. Ama, salamat. Salamat sa lahat. Salamat sa karunungan na ibinigay mo sa amin. Salamat sa lahat, Ama. Salamat sa salita na naandyan sa iyong libro, sa iyong banay na aklat, na siyang dapat mag-guide sa aming lahat. Sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus, pasasalamat po, pagsamba at pagmamahal ang alay namin sa iyo. Amen. Mga kapatid, magandang umaga. Alam niyo bang ngayon lang ako sa tanang buhay ko kinabahan sa aking pag-share. Alam niyo naman na ako ay isang lecturer sa environment, sa safety. At ang mga nakakaharap ko, mga inhinyero. Pero alam niyo, sa araw na to, sa delicateness ng topic na to, kinakabahan ako. Sana mabigyan ko ng justice ang topic na to. At bakit nga ba ito ay naging topic ko? Dahil siya ay nagfa-fascinate sa akin. Every time na naririnig ko, the throne of God, it fascinates me. Ano nga ba ang naandyan? Bakit nga ba may sinabi sa isang verse na dapat tayong maging bold pag lumalapit tayo sa trono ng Diyos, the throne of God. That will be my topic for today. Actually, hinihiling ko sana ito kay Mabel na ituro niya. Sabi niya sa akin, Ate Bing, ikaw na lang sa birthday mo. At nag-research ako. Every time na ito'y naririnig ko, the throne of God, nafa-fascinate ang aking kalooban. Nag-iisip ako ng malalim. Ano ang naandyan, God? Alam kong ito ay naituro na sa atin ni Vince. Sa Revelation, nasabi niya na to. Sa Ezekiel, naituro na ito sa atin ni John. At yun ang pagsasama-samahin ko sa ating pag-uusapan ngayon. At salamat po sa pagbibigay niyo sa akin ng pagkakataon. Sana po nandyan ako kaya lang nagkasakit si Pablo. Pero ngayon po, nagpapasalamat ako dahil siya'y magaling na. Okay, so the throne of God. Dalawang aklat ang aking babasahin sa inyo at sana matulungan ako ng aking kapatid na si Eugene dahil ang aking researches ay in English.
At siguro mas mauunawaan natin lahat ito kung ito ay nasa Tagalog. The Throne of God. Dalawang aklat, Ezekiel at Revelation. Ang pinanggalingan ng aking pagbabasang ginawa. So what did Ezekiel, itong aking tanong, what did Ezekiel and John experience? Ano na-experience sila? Ano nakita nila? What did God say to them? Anong ibinilin ng Diyos sa atin o sa kanila na dapat siguro malaman din natin dahil ang ibinilin nila ay para sa atin din at matututo tayo kung ating ano ba yon isa sa isip at isa sa puso ang lahat ng sinabi ng God sa kanila. So okay. So Matthew 5:8. Alam niyo bang ito ay nakaka-fascinate din sa akin. Blessed are the pure in hearts, for they shall see God. Where are we going to see God? Tinatanong ko yan eh. Are we going to see Him on His throne? At bakit hindi ngayon? Kasi hindi pa pure ang ating puso. Tayo'y nagkakasala pa. Pero darating ang araw, pag nasa atin ang ating kaharian at pinalitan ang ating katawan ng ating Diyos, ng katulad ng katawan ng kanyang anak, Ama, ipagkaloob mo po sa amin na magkaroon kami ng pusong puro na nakakaunawa na ikaw ang naandun sa sentro para makita ka namin. This is always my prayer. Mula nang mabasa ko ang verse na ito, Blessed are the pure in hearts, for they shall see God. Hebrew 4:16, Therefore let us draw near with confidence to the throne of grace. At ang pagkakaalam ko sa throne of grace na yan ay throne of God. So that we may receive mercy and find grace to help in time of need. In time of need, saan tayo pupunta? Sa ating Diyos. Sa throne of grace. Dahil ang pagkakaunawa ko, nasaan siya? Nasa kanyang trono. At ang trono na rin niya ay pwede kong sabihin throne of grace. I hope I can give justice to this topic. At sana matulungan nga ako ni Jean sa aking pagbabasa. So, the divine throne in heaven, how does it look? Anong hitsura ng throne of God? Sa Ezekiel 1:1 to 3. Jean, pwede ba pakitulungan mo akong magbasa? Opo. Basahin po natin ang Ezekiel chapter 1, verses 1 to 3 sa Tagalog. Akong si Ezekiel ay isa sa mga dinalang bihag sa baybay ng Ilog Kibar. Noong ikalimang araw ng ikaapat na buwan ng ikatatlumpung taon, nabuksan ang langit at isang pangitain mula sa Diyos ang aking nakita. Ikalimang araw noon ng ikaapat na buwan ng ikalimang taon ng pagkakataon kay Haring Jehoiakim. Ako na isang pare at anak ni Busi ay nasa Babylonia sa baybayin ng Ilog Kibar nang magpahayag sa akin si Yahweh. Ano daw sila noon? Bihag. At may ibinilin sa kanya ang Diyos. Pero bago magbilin ang Diyos, si Ezekiel ay nagkaroon ng pangitain, the vision of God. And God showed him the throne that I am talking about. So, Jean, pakibasa mo nga, Ezekiel 1:4 to 14. Ano ang nakita ni Ezekiel? Na pag ito ay aking binabasa, I am very fascinated by everything. Siguro nga, bilang tao na katulad ko,
Hindi ko maunawaan. Talagang unfathomable sa akin ang lahat ng ito. Pero nagkaroon ako ng napakalaking interest. Jean, go ahead. Ezekiel chapter 1 verses 4 to 14. Nang ako'y tumingala, naramdaman ko ang malakas na hanging nagmumula sa hilaga at nakita ko ang makapal na ulap na naliligid ng liwanag. Tuwing kikidlat, may isang bagay na kumikislap, parang makinang natanso. Sa sentro ng bagyong ito, may apat na nilalang na buhay na anyong tao. Sila'y may tiga-apat na mukha at pakpak. Tuwid ang kanilang mga binte. Ang mga paa nila'y parang paa ng guya at tila makinang natanso. Nasa ilalim ng kanilang mga pakpak ang kanilang mga kamay na parang kamay ng tao. Magkakadikit ang kanilang mga pakpak. Hindi na sila kailangang pumihit saan man nila gustong pumunta sapagkat nakaharap sila kahit saan. Sa harap, mukha silang tao. Sa kanang tangiliran, mukhang leon. Sa kaliwa naman ay mukha silang toro at mukhang agila sa likuran. Ang tigdalawa nilang pakpak ay nakabukang pataas at magkaabot ang dulo. Ang tigdalawa naman ay nakatakip sa kanilang katawan. Hindi na nga sila kailangang pumihit saan man nila gustong pumunta sapagkat nakaharap sila sa lahat ng dako. Sa gitna nila ay may naglalagablab na apoy na parang sulo at nagpapalipat-lipat sa apat na nilalang na buhay. Maningning ang liwanag niyon at pinagmumulan ng kidlat. Verse 14, ang apat na nilalang ay nagpaparoot pa ritong simbilis ng kidlat. Trono ng Diyos. Pag yan kaya ay nakita natin, anong mafe-feel natin? Sa katawan na meron tayo ngayon, anong pwede mangyari? Kaya when our hearts become pure, siguro, siguro, at hindi ko alam, makikita natin ang Diyos sa kanyang trono. At siguro nga, yan ang bubulaga sa atin. Ang isang nilalang, may apat na nilalang. Ang isang nilalang, may apat na mukha. Hindi na sila dapat lumingon pa katulad ng ginagawa natin ngayon. Ang isang mukha, mukha ng tao. Ang isa, agila. Ang isa, leon. Ang isa, ano yun, Jean? Bull? Makapangyarihan ba ang mga nilalang na yan? Makapangyarihan ba? Gaano sila kamakapangyarihan? Kasama sila ng Diyos ngayon. Yan ang kasama ng Diyos ngayon. Napaka makapangyarihan ng ating Diyos. Ang kasama niya, makapangyarihan din. Kaya pagdudulog tayo sa kanyang harapan with boldness, pwede bang ibigay ng Diyos ang ating hinihiling? Lalo na kung ito, at hindi naman tayo pwedeng humiling nang hindi na aayon sa kanyang salita. Alam niyo kung bakit nafa-fascinate ako nito? Because of the power. Gawa ng kapangyarihan na ipinakikita sa atin ng ating Diyos. At salamat, salamat, salamat God dahil ipinakita mo sa amin ang salita mo. Kasi kung hindi mo ito ibinahagi sa amin, hindi namin alam kung gaano ang kapangyarihan mo. Hindi namin masukat. At yung apat na nilalang na yan, ang tawag dyan ay cherub. Each of the four cherubim had four faces. The first was the face of an ox, bull. The second was human face. And the third
was the face of a lion, and the fourth was the face of an eagle. The power of God. God has great power na hindi ko maruro. At palagay ko, hindi nyo rin maruro. At yan ang nilalapitan natin. Pag tayo humihingi ng tulong. Kaya nagpapasalamat ako. Dahil kanina, bago tayo nag-fellowship, sinong kausap ko? Ang kuya ko na nagkasakit. Nakakala ko, sa totoo lang, ang paniniwala ko, mawawala na ba ang kuya ko, God? Nung puntahan ko siya sa ospital, hinawakan ko ang kanyang kamay. Magdasal tayo, kuya. Humingi tayo ng tulong sa Diyos. At sa harap ng ibang tao doon, na naandon, na katulad niya na may sakit, kami ay nagdasal. Hindi ko nakakalimutan ang dasal ko sa kuya ko. Ama, lumalapit po kami sa iyo. Magalingin mo po ang kuya ko. Ang hindi ko palang nagagawa sa kanya at hindi pa ako nakakapunta sa bahay niya ay kung papaano ako mag-share ng salita ng Diyos. Pero nasabi ko na rin sa kanya, pahapyaw, maniwala tayo. At tayo ay may pwedeng lapitan. Isang makapangyarihang Diyos. Ngayon, ituloy mo, aking kapatid na Eugene. Ezekiel 28:14-16. The fifth cherub. Merong ikalimang cherub yan. At yan ang kalaban natin ngayon. Alam nyo, folks, alam nyo mga kapatid, nung makita ko to, nakita ko ang kapangyarihan ng ating kalaban. Madalas siyang sabihin sa atin ng ating kapatid na si Mabel. Ezekiel 28:14-16. The fifth cherub. Ezekiel Hindi 28. ako nagkakamali. Mga kapatid, sana hindi ako nagkakamali. Sana hindi ako nagkakamali. Ngayon lang ako kinabahan sa aking pagsishare. Dahil God, tulungan mo po ako na maibigay ko sa aking mga kapatid, pati na sa akin, ang picture na dapat mong ilarawan sa amin para kami ay makalapit sa iyo ng buong puso. At ang puso namin ay mapalapit sa iyo. Jean? Okay. Ezekiel 28:14-16. Kerubin ang itinalaga kong magbabantay sa iyo. Nasa ituktok ka ng aking banal na bundok. Ang nilalakaran mo'y mga batong kumikinang. Wala kang kapintasan mula pa ng isilang hanggang sa maisipan mong mamuhay sa kasamaan. Nang lumakas ang kalakal mo, natuto kang sumuway at namuhay sa kasalanan. Kaya pinagtabuyan ka mula sa aking banal na bundok. Pinalayas ka ng kirubin sa kinatatayuan mong mga batong kumikinang. Makapangyarihan ba ang ating kalaban? No wonder. Sometimes I wonder, why is the world so bad? Why is the world so bad, God? Pero hindi pwedeng takipanoon o sakluban ng kasamaan ng mundo ang kabutihan ng Diyos. Pero ang nakikita natin, di ba? At namamasdan natin ang kasamaan ng mundo. Bakit sumama? At sabi sa Bible, the God of this age. Sino ang Diyos ng ating panahon?
nakalaban natin. Nakikita nyo kung gaano rin kamakapangyarihan ang kalaban natin? The fifth cherub. At one time, naulit ito sa atin ni Vince. At one time, siya ang nagbabantay sa paraiso ng Diyos. Kung saan na andon sino? Si Eva at si Adan. Na ang pagkakalarawan sa atin ng Genesis ay ahas. Napakagandang ahas. At ahas nga siya sa kanyang pag-uugali at asal. Pero siya ba'y napakaganda at napakamakapangyarihan? Kaya no wonder kung minsan nai-imagine ko ang Roman Catholicism. Pag sila ay merong ipinaparada, anong nakikita natin? Kumikinang na bato. At kung minsan naiisip ko, yun ba ang rason, Ama, para kami ay madaya? Kumikinang, kayamanan, gold and silver have we none, but such as we have thee. In the name of our Lord Jesus Christ, let us believe and do the works of our Lord. A verse in Ephesians about our adversary. At ito madalas sabihin sa atin ng ating kapatid na si Mabel. Jean, pakibasa mo nga. Ephesians 2, 1 to 2. Ephesians 2, verses 1 to 2. Noong unay patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masasamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Sa English, and you were dead in your trespasses. Tayo yun. And sins. In which you formerly walked. Talaga naman, di ba? Saan tayo noon? Kung tayo nagkakamali at nagkakasala ngayon, mas lalo na noon. Dahil hindi natin kilala ang Diyos. Buti na lang, pinakilala sa atin ng Diyos kung sino siya, kung ano ang kanyang anak. Saan natin nakita? Sa kanyang salita. Ang kanyang kapangyarihan. Paano niya isinyer sa atin? Sa kanyang salita. According to the courses of this world. Ano daw ang courses of the world? According to the prince of the power of the air. Ano sinasabi madalas sa atin ni Mabel? Prince of the power of the air. Isang cherub naghahari sa ating panahon. Ayokong sabihin naghahari sa ating mundo. Dahil yung world na yon, kung i-examinin mo yung word na yon, even according to our teachers, ang English doon ay age, panahon. Sa ating panahon, naghahari sino? Ang isang kerubin na siyang tumukso kay Eva. Kaya nagkaroon tayo ng kasalanan. Of the spirit that is now working in the sons. Tayo ba yan? Disobedience? Hindi sumusunod sa Diyos? Sana hindi. At Ama, dumadalangin po ako. Sundin po sana namin ang iyong mga tagubilin. Ayaw na po naming magkasala sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Okay, magpatuloy tayo. Ezekiel 1:15 to 21. Ito ay pagpapatuloy ng nakita ni Ezekiel. Jean? Opo. Ezekiel
chapter 1, verses 15 to 21. Nang tingnan kong muli ang apat na nilalang, may nakita akong tig-isang gulong sa tabi nila. Ang mga ito ay kumikislap na parang topas. Iisa ang ayos nila at parang ang isa ay nakapaloob sa isa. Ang mga ito'y hindi na kailangang ipihit saan man. Ito gustong pagulungin pagkat nakaharap kahit saan. Ang bawat gulong ay puno ng mga mata sa palibot. Paglakad ng apat na nilalang, kasunod ang mga gulong. Kapag sila'y tumaas, tumataas din ang mga gulong. Saan man gumawi ang apat na nilalang, ay kasunod ang apat na gulong, pagkat ang apat na nilalang ang nagpapagalaw sa apat na gulong. Verse 21. Kaya paglakad ng apat na nilalang, lakad din ang mga gulong. Pagtigil naman, tigil din sila. Pagtaas, taas din sila. Ano man ang gawin ng apat na nilalang ay ginagawa ng apat na gulong. Alam nyo, habang ito'y binabasa ko, nai-imagine ko, at sana ma-imagine din nating lahat. At sa pag-i-imagine ko, ano ang naiisip ko? Makapangyarihan din pala ang ating kalaban. No wonder, natetempt tayo. No wonder, the world is bad. No wonder, kailangan dumating ang ating Panginoon para bawiin tayo sa kasamaang naghahari sa ating panahon. I wonder, and sometimes I want to pray, God, have mercy. Gusto ko nang dumating ang panahon na kung saan hindi na ako makakakita ng kasalanan at kasamaan. At God, tulungan mo ako dahil madali akong matukso. Ipagpatuloy natin, Jean. Ezekiel 1:22 to 25. Okay? Ezekiel 1:22 to 25. Sa ulo na ng apat na nilalang, naroon ang isang bubungang tila kristal. Sa ilalim nito'y magkakaabot na nakabuka ang tigalawang pakpak ng apat na nilalang. At ang tigalaway nakatakip sa kanilang katawan. Nang sila'y lumipad, parang lagaslas ng malaking baha ang dinig ko sa pagaspas ng kanilang mga pakpak. Parang ugong ng tinig ng Diyos na makapangyarihan. Parang ragasa ng isang malaking hukbo. Nang sila'y tumigil, ibinaba nila ang kanilang mga pakpak. At mula sa ibabaw ng bubungan, narinig ang isang malakas na tinig. Nang tumigil nga ng paglipad ang apat na nilalang, binayaan nilang nakalaylay ang kanilang mga pakpak. Makapangyarihan? Opo. Makapangyarihan? Wala akong masabi. Hindi ko ma-imagine. I cannot fathom the power that is within. Nababasa natin? Yes. Madaling unawain? Sa totoo lang, hindi ko maruro. Hindi ko, hindi kaya ng aking isipan. Kailan ko kaya makakayang isipin ang aking mga binasa? Ama, dumating po sana ang oras na maunawaan namin ang lahat ng ito. Jean, could you please continue? Ezekiel 1:26 to 28. Okay po. Sa ibabaw ng bubungan, naroon ang tila tronong yari sa sapiro
at may nakaupong parang isang tao. Mula sa baywang nito, pataas ay may nagniningning na tila makinis na tanso. Sa ibaba naman ay may nakapalibot na apoy na nakasisilaw na ang kulay ay parang bahaghari. Wow. 20, tapos ka na? When I saw it, Ganyan ang katulad ng kaluwalhatian ni Yahweh. Nang makita ko ito, ako'y nagpatira pa at may narinig akong tinig. di ba? Ano nakita? Bahaghari. Kaya pag naulan at nandyan ang bahaghari, anong naiisip ko? Ang pangako ng Diyos. Hindi na niya pababahain ulit katulad ng pagbaha na ginawa niya during the time of Noah. Sino lang ang pwedeng gumawa nun? Ang ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinakikita sa atin pagkatapos ng isang ulan. Naiisip ko tuloy ngayon, it is a reminder that we have to praise and worship the living God. At meron akong napansin din, lapis lazuli doon sa English. At tiningnan ko yan. Kaya pala may royal blue na tinatawag. Sa blue, ang lapis lazuli pala, ang tawag ay royal blue. The throne. Colors. Bahaghari. Pag nakikita natin ang bahaghari, anong ipinipicture sa atin? Kaluwalhatian ng ating Diyos. Kapangyarihan niya. Siya lang ang pwedeng magpaulan. Siya lang ang pwedeng magpahinto ng ulan. Kapangyarihan, kaluwalhatian ng ating Diyos are in the different colors, in the different manifestation that we see every day. Anong kulay ng dahon? Green. Anong kulay ng bulaklak? Yellow. Merong blue. Iba't iba. Sabi ko nga kay one time sa aking trinay na engineer, bakit ang kulay ng dahon ay green? At bakit ang kulay ng bulaklak ay iba? Sabi ko, can you imagine how boring it is to look at the tree na walang bulaklak? Wala tayong inaasahan. Ang bait ng ating Diyos. At pag bumulaklak, anong aasahan natin? Bubunga na. May pagkain na tayo. Wow! Di ba? Saan galing ang ating pagkain? Pag bumulaklak ang isang puno, ang isang plant, napakagandang tingnan. And yet, ano ang ating inaasahan? Pag-asang. Pag-asang makakakain tayo. Parang buhay natin ngayon. Meron tayong living hope. Kaya pag nakakakita tayo ng bahaghari, anong dapat nating isipin? Ang kaluwalhatian. At meron tayong pag-asa na hindi namamatay. Buhay ang ating pag-asa. Makikita natin ang ating Panginoong Hesus pag siya'y bumaba galing sa langit. At pag pure na ang ating hearts, makikita natin ang ating Diyos. Makikita kaya natin siya sa kanyang throne. Ezekiel 2:1-4. Ano ang ibinilin ni Ezekiel na pwedeng ngayon nagbibilin din sa atin ang ating Diyos? Jean? Ezekiel chapter 2 verses 1 to 4 sa Tagalog. Sinabi sa akin ng tinig, Ezekiel,
Anak ng tao, tumayo ka at may sasabihin ako sa iyo. Kasabay noon, nilukuban ako ng kanyang espiritu at itinayo ako upang pakinggan ang kanyang sasabihin. Ang sabi niya, Ezekiel, anak ng tao, susuguin kita sa Israel, sa bansang Suwail, pagkat mula sa kanilang ninuno, naghihimagsik na sila sa akin hanggang ngayon. Verse 4, matigas ang kanilang ulo at walang pitagan. Kaya puntahan mo sila at sabihin mong ito ang ipinasasabi ng Panginoong Yahweh. Napaka-importante bang tao ni Ezekiel? Yes. Ipinangita nga sa kanya ng God in a vision ang kanyang trono. At may ibinilin siya. Pwede naman sabihin niya ng God. Maski hindi niya ipinakita ang trono niya eh. Pero bakit ipinakita niya kay Ezekiel ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kaluwalhatian? To myself, para ako rin malaman ko. Kasi ipinasulat niya din. And Ezekiel is a prophet of our God. At kung makikita nyo, ang tronong ito, sinong wala? Wala si Jesus, ano? Wala pa si Jesus, kailan nandun si Jesus? You know, that was one of the things that I observed. The difference between Ezekiel and Revelation. And I want to share it with you. In Ezekiel, Jesus was not there. But in Revelation, nakikita ko na wow, nasa kanan na ng ating Ama. Sino? Ang ating Panginoong Hesus. Na nagbibigay sa atin or nagbigay sa atin ng pag-asa. Namatay, ipinanganak, isinaselebrate natin ngayon ang kanyang kapanganakan. Namatay, nabuhay, inakyat ulit ng ating Ama. Inakyat sa langit ng ating Ama. In Revelation, there were two instances where John saw the throne. And they are in Revelation 4 to 5 and in Revelation 20 to 21. I was really amazed with what I read. Kasi ngayon ko lang ito binasa ng, wow, ganito pala yon. At ngayon ko lang naisip, Ezekiel, wala doon si Jesus. Revelation, aba, nandoon na ang ating Panginoon. Kaya ang pagdadasal ng ating kapatid na si Mabel, dalawa po kayo na aming pinasasalamatan. Sinong kasama ng Diyos nung maglalang siya? Let us make man in our image. The cherub and the 24 elders. Di ba? Yan ang kasama niya sa Ezekiel? Yan din ba ang kasama ng God? Nung sabihin niyang, let us make man in our image. Wow. Powerful. Ama, salamat po. Sana po tama ito. Tama ang naiisip ko at sinasabi ko. Tulungan mo po ako na maunawaan ang lahat ng ito. Because they are beyond my comprehension. Revelation 4 and 5. Revelation 4, 1 to 4, Jean? Revelation, pahayag sa Tagalog, chapter 4, verses 1 to 4.
Pagkatapos kong masaksihan ang mga bagay na ito, nakita ko sa langit ang isang bukas na pinto at muli kong narinig ang tinig na parang tunog ng isang trompeta na ang sabi sa akin, umakyat ka rito at ipakikita ko sa iyo kung ano pang mga mangyayari pagkatapos nito. At agad kong at agad akong napuspos ng kapangyarihan ng Espiritu at nakita ko sa langit ang isang trono at ang isang nakaupo roon. Ang anyo niya ay maningning na parang mahalagang batong jasper at cornalina. May isang bahagharing nagniningning na parang esmeralda sa palibot ng trono. May isang bahagharing nagniningning na parang esmeralda sa palibot ng trono. Nakapaligid naman dito ang 24 pang trono na sa bawat isa ay may nakupong isang pinuno na nakadamit ng puti at may koronang ginto sa ulo. Ano nakita ni Ezekiel? At ano nakita ni John? Ang kaluwalhatian ng Diyos. We feel so privileged na natutunan natin, nabuklat natin ang dakilang aklat ng Diyos. Kung hindi natin nabuklat ito, hindi natin ito mababasa at makikita. Ang kapangyarihan ng lumikha, ang kanyang kaluwalhatian. Ano ang simbolo ng bahaghari sa ating buhay? Kaluwalhatian ng Diyos. Alam nyo, ngayon ko lang siguro ito mauunawaan ng lubos. That's why it fascinates me. At habang binabasa ko, lalo siyang nagiging fascinating para sa akin. Para bang wow! Wow! Ano tong binabasa ko? Kaya ko ba itong isipin? Kaya bang marunok ito ng utak ng tao? Revelation 4:5-8. Jean? Revelation chapter 4, 5 to 8. Mula sa trono ay gumuguhit ang kidlat kasabay ng mga ugong at mga kulog. Sa harap ng trono ay may 7 nagniningning na sulo. Ito ang 7 espiritu ng Diyos. Sa harap ng trono ay may tila dagat na salamin na sindinaw ng kristal. Sa 4 na panig ng trono ay may 4 na buhay na nilalang na punong-puno ng mga mata sa kanilang harap at likod. Ang unang buhay na nilalang ay katulad ng leon, katulad naman ng baka ang pangalawa, kamukha ng tao ang pangatlo, at katulad naman ng agilang lumilipad ang pang-apat. Verse 8. Ang bawat isa ay may tig-aanim na pakpak at punong-puno ng mga mata sa harap at likod. Walang tigil ang kanilang pag-awit araw-araw at gabi. Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng nakaraan, ng kasalukuyan, at siyang darating. Humihinto ba sila ng pagsasabi, Holy, holy, holy is the Lord God, the Almighty, who was and who is to come. Ngayon, ano nangyayari kaya sa trono ng Diyos? May tanong ako. Meron bang pagkakaiba sa binasa natin sa Ezekiel at sa Revelation na to na 4 to 5 to 4, chapter 4, 5 to 8? Wala no. Ganun pa rin sila. Walang pagbabago. Nagbago ba ang kaluwalhatian ng Diyos? Nagbago ba ang kanyang kapangyarihan? Anong ginawa niya nung Old Testament? Anong ginawa niya sa buhay ng ating Panginoon? Anong ginawa niya sa buhay ni Paul, ni Peter, ng mga apostle? God,
Pwede mo rin bang gawin yan sa buhay namin? Dahil yan naman ay nakasaad sa iyong aklat. Tulungan mo po kami. At salamat po sa iyong kaluwalhatian na ipinakikita mo sa amin. Although hindi marurok ng aming kaisipan, tulungan mo po kami, Ama, na maging mabuti para sa iyo. Wala akong maisip kundi iyan. Revelation 4:9-11. Jean? Pahayag, chapter 4, 9 to 11. Tuwing umaawit ng papuri, parangal at pasasalamat ang apat na buhay na nilalang sa nakaupo sa trono na nabubuhay magpakailanman. Ang 24 na pinuno naman ay nagpatira pa sa harap ng trono at sinasamba ang nakaupo doon, ang nabubuhay magpakailanman. Iniaalay nila ang kanilang korona sa harap ng trono at sinasabi, Aming Panginoon at Diyos, karapat dapat kang tumanggap ng papuri, parangalan at kapangyarihan sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinapanatili. Wow! Anong nakikita ko sa lahat ng ito? Kapangyarihan. Papuri kung papaano natin dapat purihin ang ating Diyos at pasalamatan. Yan ang nangyayari ngayon sa kanyang trono. Sabi ko nga sa sarili ko, natanong ko sa sarili ko, makikita ko kaya yan, God? Ipakikita mo kaya sa akin ang lahat ng iyan nang hindi ako mamamatay? Kasi kung yan ay ngayon ko makikita, sigurado, hindi ko tatagalan. Di ba? Kung ngayon ko yan makikita with my five senses, hindi ko yan kakayanin. Revelation 5:1-5. Jean? Pahayag 1:5. Nakita ko sa kanang kamay ng nakaupo sa trono ang isang kasulatan na may sulat ang loob at labas at sinarhan ng 7 selyo. At nakita ko rin ang isang makapangyarihang anghel na nagtanong ng malakas, Sino ang karapat dapat na mag-alis sa mga selyo at magbukas sa kasulatan? Ngunit wala ni isa man, maging sa langit, maging sa lupa, o sa ilalim ng lupa, na makapagbukas o makatingin sa nilalaman niyon. Buong kapaitan akong umiyak dahil walang natagpo ang karapat dapat na magbukas at tumingin sa nilalaman niyon. Verse 5. Ngunit sinabi sa akin ng isa sa mga pinuno, huwag kang umiyak. Tingnan mo, ang leon mula sa lipi ni Juda, ang anak ni David, ang siyang nagtagumpay at may karapatang mag-alis sa 7 selyo at magbukas sa kasulatang nakarolyo. Diyan, diyan natin na-experience, na-sense ang presence ng ano. And one of the elders said to me, Stop weeping. Behold, the lion that is from the tribe of Judah. Saan nangyari yan? Sa throne of God. The root of David. Hindi sinabing the root of God has overcome so as to be able to open the scroll and the seven seals. Kung hindi, nagpakahirap ang ating Panginoon. Walang magbubukas ng seven seals. From the root of David, na ating ninuno,
Kaya I love the book of Ruth. Alam nyo, doon ko nakita kung gaano kabuti ng Diyos. Hindi siya an Israelite. Dayo siya, kumbaga, dayo sa Israel. Pero siya ay ninuno ni David na ating ninuno. Gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos. Hindi mo masukat. Gaano kalaki ang kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian. Hindi mo rin masukat. Revelation 5:6 to 9. Anong nangyari sa trono noon? Okay? Na nakita ni John. Jean, please. Mahayag, chapter 5:6 to 9. Pagkatapos, nakita ko sa pagitan ng mga pinuno at ng tronong napapaligiran ng apat na buhay na nilalang ang isang korderong nakatayo na parang pinatay na. Ito'y may 7 sungay at 7 mata na siyang 7 espiritu ng Diyos na ipinadala sa buong sanlibutan. Lumapit ang kordero at kinuha ang kasulatan sa kanang kamay ng nakaupo sa trono. Nang ito'y kunin niya, nagpatira pa sa harapan ng kordero ang 4 na buhay na nilalang at ang 24 na pinuno. Bawat isa ay may hawak na alpa at may gintong mangkok na puno ng insenso na siyang mga panalangin ng mga banal. Verse 9, inaawit nila ang isang bagong awit. Ikaw ang karapat-dapat na kumuha sa kasulatan at sumira sa mga selyo niyon sapagkat pinatay ka at sa pamamagitan ng iyong dugo ay tinubos mo ang mga tao para sa Diyos mula sa bawat lahi, wika, bayan at bansa. My gosh, kasama ba tayo doon? Pero tingnan niyo maigi, oh. Naririnig ba ang ating panalangin ng ating Diyos? Which are the prayers of the saints? Nakakadating ba ang panalangin natin sa ating Diyos? Nang binabasa ko to, when he had taken the scroll, the four living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb. Who is the Lamb? Naandyan na si Jesus, ano? Wala sa Ezekiel. Sabi ko nga, wow, God, what are you trying to show me? The power of God, the wisdom that He wants to reveal to us. Andiyan na si Jesus. Nasaan na? Nasa kanan ng Diyos. At pagbalik niya, mapapatulad sa kanyang katawan ang ating katawan lupa. Kaya sabi ko, katulad din kaya ako ni Jesus, God, pag pinalitan mo ng katawan? Makikita rin kaya kita sa iyong trono? Hanggang ngayon, tanong ko yan sa sarili ko. That's why this fascinates me. This subject fascinates me. At ang ating mga dasal, nakakarating sa ating Diyos. Wow. At anong sinabi nila? Worthy are you to take the scroll and to break its seals, for you were slaughtered, and you purchased people. Itinubos tayo ng ating Panginoon Diyos. For God, with your blood, from every tribe, language, Tagalog, Bisaya, people, nasyon, Pilipinas,
You have made them into kingdom and priests to our God. Magiging pari ba tayo ng ating Diyos? At ang ating high priest ay ang ating Panginoong Jesus. And they will reign upon the earth. Kailangan ba tayong magpakabuti? Because we will reign with Christ. Kung totoo itong binabasa natin, when the kingdom of God comes, how sweet is our God. Anong pagkakaiba ng ating binasang yan sa Revelation 4 and 5, sa Revelation 20? Basahin natin. Nandun pa rin tayo sa trono ng Diyos. Si John. Revelation 20:11-14. Pahayag, chapter 20, 11-14. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon. Naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ng isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na naroroon. Iniluwa din ng kamatayan at ng daigdig ng mga patay ang mga nakalagak sa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Verse 14, pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ay ang pangalawang kamatayan. My gosh, ano ang pinakita ng God? Ang second resurrection. At idinadalangin ko na sana ang ating mga pangalan ay nasa sa Lamb's Book of Life. At hindi na tayo, pag nabuhay tayo, kung tayo man ay mawawala sa mundong ito. At binuhay tayo ng ating Panginoon. Salamat po. At kung tayo man ay buhay, hindi na tayo mamamatay ulit. Wala tayong kamatayan. Pag tayo'y binuhay na, the first resurrection, ipinakita ng Diyos sa kanyang trono kung ano ang mangyayari sa future. Makapangyarihang Diyos, salamat po sa pagbibigay mo sa amin ng pag-asang buhay. Yan po ang aming inaasahan at pinaniniwalaan habang kami ay nabubuhay. Tulungan mo po kami na maging mabuti para sa iyo. Dahil ikaw po ay napakabuting Diyos. Maunawaan po sana namin ng buong buo ang nakasulat sa iyong aklat. And now Revelation 21:1-4. Pahayag, chapter 21, verses 1-4. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong daigdig. Wala na ang dating langit at daigdig. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos gaya ng isang babaeng ikakasal. Maganda ang bihis at handa na siya sa pagsalubong sa lalaking kanyang mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling ng mga tao
Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling niyang palagi ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. Verse 4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis, at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Makikita ba natin ang Diyos sa kanyang trono? Kaya na ba natin with our new bodies, with our glorified bodies? Kaya na ba natin? Dumating ang panalangin ko, Ama. Salamat po sa pagdating ng araw na yon. That the thing that fascinates me now will be a reality in the future. And that will be our future. How glorious our future could be. Nasabi nga ng ating kapatid na si Joel, God will be the one to prepare a banquet for us. The creator of the heavens and the earth. Things that you see and you feel to see. Wow. Darating ba ang araw na makikita natin ang trono ng Diyos? Hanggang ngayon, palaisipan yan sa akin. Pero dito sa Revelation 21, 1 to 4, kaya kinakabahan ako. Tama ba, God, ang aking sasabihin? Igabayan, gabayan, i-guide mo po ako. Dahil hindi ko po marurok ang mga binabasa ko. Kaya ang kaba ko, gano'n na lang, bago ako magsimula. Nanlalamig ang aking kamay. Ama, ipakita mo po sa amin ang aming glorious future. Nang sa ganon, hindi na kami humiwalay sa iyo. Hindi na kami mapapahamak. Na hinahawakan mo ang aming kanang kamay, leading us to you and to your kingdom. How, how glorious our future could be. At makikita natin ang ipinakita ng God kay John. Kaya bang marurok ng isip natin ngayon? I don't think so. Kasi binabasa ko nga, hindi ko ma-imagine eh. It is beyond me. Revelation 21, 5 to 7. Pahayag, chapter 21, verses 5 to 7. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, pagmasdan nyo, binabago ko na ang lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin, isulat mo, maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Sinabi pa rin niya sa akin, naganap na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ang sino mang nauuhaw ay binibigyan ng tubig na walang bayad na mula sa bukal na nagbibigay buhay. Ito ang makakamtan ng magtatagumpay at ako'y magiging Diyos niya at siya na may magiging anak ko. Wow. Nauuhaw ba tayo? Ama, uhaw na uhaw po kami. Gusto po naming inumin ang tubig na nakasulat sa verse na to. At anong sabi niya? Right. For these words are faithful and true. And they are just words. They are just words. But the author is our God. Yun ang difference. I can write you anything, but I might not be that faithful.
But the one who wrote the Bible is faithful and true. At ipinasulat niya ang Biblia para sa ating kaalaman. So saan tayo kukuha ng katotohanan? Ng ating gabay? Di ba walang iba kundi sa Biblia? Dahil sino naman ang maggagabay sa atin na tao, kundi ang isang may alam sa Biblia, sa salita ng Diyos. Na kinasihan ng Espiritu ng Diyos. Parang si God, parang si Jesus, parang si Peter. Right? For these words are faithful and true. The one who overcomes will inherit these things, and I will be his God, and he will be my son. Gusto ba nating tawagin tayo anak ng ating lumikha? Na ang kaluwalhatian at ang kapangyarihan ay hindi natin masukat. That's why the peace and love of God cannot be measured because it's beyond measure. Because it comes from Him. Amazing. You know what amazes me? Are the words written in this book. It fascinates me tremendously. Na habang aking binabasa, pinipilit kong imagine, and yet I cannot imagine because it's all beyond my comprehension. So that what did we learn? The divine magnificence of Yahweh, our God. Hindi ko marurok ang kanyang kapangyarihan. The great power of Yahweh, our God. Unfathomable is Yahweh, His throne. And yet, the pure in hearts. So magpatuloy tayo mga kapatid ko hanggang maging pure ang ating hearts para makita natin ang ating Diyos. Sa kanyang trono kaya natin siya makikita. So where is Jesus now? We're in heaven. Sa kanang kamay ng ating Diyos. Mga pangyarihan, the second in command. And He is coming back soon. He will be our King, our High Priest, our Lord. But is He God? Nakita natin sa Ezekiel, He is absent. Kailan siya naging present? Sa Revelation. After His ascension. Hebrews 12:2. Bakit nagtiis ang ating Panginoon? Bakit niya kinaya ang lahat ng tiniis niya? Bakit ang pag-alipusta sa kanya, hindi siya nagreklamo? Jean, pakibasa nga. Hebrews 12:2. Hebreo chapter 12 verse 2 Tagalog. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Oh, wow. Can we be the same? And God, I pray, may we be the same. May we be obedient as your Son. May we love you with all our heart, with all our strength,
kabuuan ng aming pagkatao, God, ng aming kaisipan, ng aming pag-ibig. At matuto sana kami magmahal, katulad ng aming Panginoong Hesus. Love like me. Yan ang kanyang bilin. Bakit? We can endure the life, this life on earth. We can despise the shame because we will see the Son of God. We will see God when we have that pure heart. Wow. I can only say wow. Hindi maarok ng aking isip, ng aking puso, ang lahat ng binasa natin. Ang kapangyarihan ng ating Diyos. At meron din akong gustong sabihin, babala, makapangyarihan din ang ating kalaban. The fifth cherub, pinakamaganda sa kanila. Kung paano dinescribe ang cherub sa Ezekiel, siya rin yun. Siya ang naghahari sa ating panahon. Patulong tayo sa ating Diyos dahil hindi natin kaya ng sarili lang natin ang gagamitin natin sa kapangyarihan ng cherub na yan. Nakita natin, hindi na siya kailangan lumingon pa. Meron siyang apat na mukha. Merong gulong na sinasakyan. Maski saan. Power of the air, sabi nga ng ating kapatid na si Mabel, na nasa sa Ephesians. Kaya pala siya ay dinescribe na ganon. May gulong na sinasakyan. Puro mata. Ang dami niyang nakikita. Apat ang kanyang mukha. Ilan ang kanyang pakpak? Wow. So humiling tayo sa ating Diyos. Palakasin niya tayo. Sanggahan niya tayo sa masasama. Tulungan niya tayo sa lahat ng tukso. 1 Timothy 2:5. At gusto kong basahin ito. Dahil isa lamang ang ating Diyos. At isa lamang ang ating mediator. Pareho silang nasa sa trono ngayon sa langit. At ang mga creatures na naandun, anong sinasabi? Holy, holy, holy. Mula silang hinto sa pagpupuri sa ating Diyos, ang ating kayang buhay. And I'm sorry, God. Hindi lahat ng nangyari sa buhay ko ay papuri sa iyo. Pero sana nalalabi pa. Ayun ang aking maging goal. At yun ang aking maging reality. 1 Timothy 2:5. Jean? 1 Timothy chapter 2 verse 5, sapagkat isang Diyos at tanging si Jesucristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin at sa Diyos. At ano sa English? The man, Christ Jesus. 1 Timothy 2:5. For there is one God. Ilan ang Diyos? And one mediator also between God and mankind. The man. Malinaw? At nakaupo siya ngayon sa kanan ng Ama. Kaya pag nagdasal tayo, ano ang ating dulo? In the name of your Son, Christ Jesus. Amen. Hebrews 4:16. Jean? Jean? Hebrews chapter 4 verse 16, kaya't
huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamta natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. Sinong nilalapitan natin? At nasaan siya? Nakakarating ba sa kanya ang ating mga panalangin? Ang ating mga pakiusap? Let us draw near with confidence. Kung confidence ka, anong hitsura mo? To the throne of grace, so that we may receive mercy. Mahabagin ba ang ating Diyos? And find grace to help in time of need. Amazing. God bless. And Father, thank you. Thank you for giving me the time. Maski po kinakabahan ako dahil hindi ko alam kung paano ko ito isi-share. Ama, salamat po. At binigyan mo ako ng pagkakataon. At Ama, salamat po sa iyong salita na kung saan nakita namin ang iyong kaluwalhatian, ang iyong kapangyarihan. Truly, God, you are powerful. And God, hindi po namin marurok. At ikaw po ang tumutulong sa amin sa araw-araw. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng buhay. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng aming ikinabubuhay. At sa lahat pong ito, nagpapasalamat po ako. At Ama, sa muli pong makita ko ang paghari, maisip ko po sana ang iyong kaluwalhatian. Tulungan mo po kami, Ama, na ma-realize namin ng aming Diyos na sinasamba ay makapangyarihan. At Ama, tulungan mo po kami na mapaglabanan namin ang aming tukso. Dahil ang tumutukso sa amin ay makapangyarihan din. At ikaw lamang ang pwedeng tumulong sa amin. Salamat po sa iyong salita na truly faithful because they are faithful and true. Salamat po sa aming reality na ikaw ang aming Diyos. At sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus, Ama, nagpapasalamat po kami, nagpupuri, nagbibigay galang. Amen. Salamat mga kapatid. God bless us. May we have a blessed 2025. And thank you for giving me the time to be a part of your Sunday. Salamat.